Parang ganyan, yun ano? yung hanggang ngayon Katoliko, no? pinapractice natin. Malaman natin kay Dr. Gerald Abergos dahil isa itong sociologist eh. Dr. Gerald Abergos. Good morning. Kumusta po? Maganda good morning, Tita Susan. Maganda good morning, Kuya Mark. Magandang good morning. Malapit ang Merry Christmas pero mukhang Halloween muna tayo bago Merry Christmas. Siyempre. Undas-undas muna, di ba? Bagong party. Yes. Sa abay nga namin, pagtaas pa ng undas, saka ka magde-decorate ng Pampasko eh. Oo. Parang... Diba? Parang nakakaano kasi namin kaya lang din ito pa pala hindi ka magde-decorate muna ngayon para palipasin mo muna. Bakit pagka mga multo? Dok. Siyempre patay eh. Patay. Multong nakakatakot eh. Abay, gusto mo multong masayahin? Pwede naman si Casper. Bakit katatakutan, Dok? Bakit? Yeah, typically pag bago All Saints Day na ganyan sabihin, may kasabihang Pilipino po tayo na tayo na daw po ang dumalaw sa ating mga patay. Kung hindi, sila po ang dadalaw sa atin. Bakit hindi? Sila hindi natatraffic, tayo natatraffic. Diba? Which is good kasi sila may means resources. Pero kidding aside, napaka-importante po kasi sa atin ng undas dahil isa po ito rin sa ang pamilya po kasi ay ang pamilya po kasi is number one para sa atin. Ang pamilya is a priority para sa atin. Kaya kung lumipas man namatay na po sila, nawala na sila, parte pa rin sila ng ating clan, ng ating buhay na hindi sila mawawala sa atin. Kumbaga yung ating paggunita reflection lang ng close-knit family. Yung talaga may extended family ka, hanggang hindi sa ba? kabilang buhay. Sa atin nga pag pumupunta sa pansyon, reunion. Yung tiyahing patay, pupuntahan mo rin. Tsuhing patay, pupuntahan mo rin. Kasi nga, tayo, extended family nga kasi ang kulturang Pilipino eh. Dr. Abergos. Napaka-importante sa atin yung family ties, family relations, na kahit sabihin natin yumao na sila, hindi natin kinakalimutan. Totoo yun na pupunta pa rin tayo dun sa Haniwan, magkakatabi lang naman po yan yung mga puntod ng ating pamilya. So, isang malaking family gathering. At itong family gathering bago magpasko. Dok, tayo lang ba yung ganito, yung masyado tayong pagka panahon ng undas talagang yung paggunita natin ay napakarami mga tradisyon na ginagawa pa rin hanggang ngayon kumpara sa ibang bansa? No, not necessarily. Hindi lang po tayo ang gumagawa na ganito. In fact, din. Saan? European countries, Asian countries, lahat po, magmula pa nung unang panahon, meron po tayo, ang human na existence, mula po na nagkaroon tayo ng typical na recorded human existence, nandun na po ang pag-aalaga natin, ang paggunita natin sa ating mga yumao. Lahat po yun. In fact, mas marami pa pong ibang bansa na mas magarbo pa po at mas solemn ang kanilang paggunita ng undas kaysa sa what we do right now. Talagang solemn po. Sa atin, medyo may merriment ng konti because of the incoming Christmas season at masaya tayo nakikita-kita. Pero sa ibang bansa po, ganun din naman po. However it is kung paano po ito sineselebrate sa anumang bansa, the point there is lahat po tayo ay ginugunita natin ng ating mga yumao at tao sa puso po natin yun. Pero tayo ata yung yung talagang pinaghahandaan ng pulisya, nakadeploy na ang 2,000 pulis dahil talaga sa atin pag November 1, dagsa talaga na lahat talaga nasa pansyon, nasa sementeryo. Yung ganong klaseng level na talagang it's a national holiday na pinaghahandaan natin ng seguridad, pinaghahandaan natin ng daloy ng trapiko, nagla-live pa kami mga media doon kasi talagang parang tayo lang itong ganitong milyon ang dagsa ng tao. Di ba dito sa atin, sa Dok? sementeryo Halimbawa dito lang sa Manila North Cemetery, milyon talaga. Yung parang minsan ako naiisip ko nga kailangan ba talaga sumabay ka doon sa milyon? Ganun kahalaga di ba? Kasi pag nag-interview may ibang araw naman. Hindi, pag tinanong mo yan sa mga nakikipagsiksikan, ay hindi, kasi magpatatampong patay namin pagka naman dapat ito yung necessary sacrifice na para na lang sa ating yumao. Nakikipagsabayan ka. May ganyan tayong pagpapahalagang binibigay, kaya kasama yung sakripisyo sa pagpapahalaga. Doc. That's true. Kasi ang pakiramdam natin, when we give little sacrifices para sa ating mga yumao, mararamdaman nila ito.
binibigyan nating personification yung ginagawa natin na mararamdaman ng ating mga yumao. Kumbaga, sometimes, Kuya Mark, itong pag-visit natin sa mga yumao, it's not really just for them. It's not really just for yung para gunitain sila, no? It is a form also of healing sa atin na tayo po yung hindi pa makalet go kung tutuusin. Ayun nga, oo. Pa makalimot at hindi naman natin kailangan kalimutan, no? Pero, well, it is true that kapag may yumao, especially kapag napaka-close at sa family talaga po natin, no? Hindi po magiging normal ang lahat. Hindi magiging normal. It's gonna be always like that. Pero kailangan po nating mag-move on. Siguro nakakatulong din po kasi itong pag-visit natin sa kanila for us to also move on with our lives. Yung mga may mga ritual yung mga may mga ritual ba tawag doon? Atang-atang, nangangaluluwa. Yung pag dumalaw tayo lalagyan mo na ito paborito niyang pagkain, ito paborito niyang laruan o gamit, dadalhin. Yung mga ganun, Doc. Ano yung explanation doon? Yes, ito yung more than pag-aalay ng kandila, yung bulaklak, sabi yung mga favorites nila. Kasi sabi, ito daw mga favorites na to, it would invite their spirit to be with us. It would invite their spirit na sumama sa atin sa pagtitipon natin habang nag-celebrate tayo ng kanilang buhay. So, kaya nalagay natin yung mga favorite nilang food, yung mga favorite nilang mga gamit, nandun. Tsaka it's a source of it's a source of kwentuhan na itong mga bagay na itong mga nilalagay natin, meron din tayong memories with those things, with those food items, with those nagiging parte po ng kwentuhan natin sa paggunita sa kanila. So ano din siya, kumbaga strength din ng pamilyang Pilipino. Yung at least ganyan, mahanap tayo ng excuse para magkita-kita, gumagawa tayo ng okasyon para may dahilan tayong maobliga hanggang third generation na magkita-kita, magpipinsan. Magkikita-kita, parang reunion nagiging picnic. Oo, strength naman. Diba? Strength naman siya ng pamilya, Dr. Bergos. Kuya Mark, magandang point yung sinabi mo na pinapaliwanag natin, ini-educate natin yung generations ng family natin kung sino itong mga yumaong ito, sino itong mga kanino-ninuan nila na hanggang naaalala natin, kinukwento natin sa kanila. That's good kasi matututo tayong tumingin sa ating pinanggalingan. Magkakaroon tayo ng stronger na pagmamahal sa ating pamilya at paggalang to anybody na matanda, na hindi man natin kilala, na these people has made a mark during their lives. So, natin yun, ma-appreciate natin yun at ma-appreciate ng ating kabataan yun. Kasi parang ako, yun napansin ko lang, through the years, ang talagang, ang lumalakas yung parang yung talagang nagtitipon-tipon. Oo, nagtitipon-tipon. Nakikita mo na yung tumpok-tumpok na sila dyan sa sementeryo. Kaya nga, di ba, kaya binabawal-bawal pa yung mga pagdadala ng mga video. Kasi nga, para nangyayari, para silang nagtitipon-tipon dyan. So, magsayahan tayo dito. Bawal magdala ng videoke. Bawal magdala ng mga pang-inom, bawal. Pang-sugal. Kasi nga, parang dati, inaalaw Pero habang tumatagal, teka lang, halos lahat gusto nang gawin ganun. Yung gano'n na nangyayari sa paglipas ng panahon. Maganda tong ganitong nangyayari, Doc. Okay naman, Tita Susan. Actually, ito nga yung isa sa mga discussions natin pagdating sa mahabang Pasko sa Pilipinas na September pa lang, na kaagad, pinipilit natin maramdaman ng Christmas spirit, ginagawa natin ng pamamaraan na magkaroon ng Christmas spirit ang anything and everything. Kasama rin po ito. Ito rin po yung ways natin na before magpasko, nagkikita-kita sa sementeryo, kaya nagkakaroon ng merriment. It is true na nagkakasayahan kasi nga, minsan nyo lang makita yung malayo mga kamag-anak and sometimes kasi mga Pilipino, meron tayong kuyog mentality. Yung crowd mentality na nagiging mob, na kapag marami tayo ay parang nagiging unruly tayo. Thus, kaya rin napaka-taas heightened po ang alert kapag ganitong mga panahon. Kaya ang PNP natin, ang barangay natin at iba pang mga institusyon sa ating lipunan ay nagtutulong-tulong para sa peace and order.
Grabe kasi yung ibang paghahanda pag tayo, pag All Saints Day, ibang-iba ang mga paghahandang ginagawa. Biruin mo yung paligid ng mga sementeryo, 'di ba? May mga nakadeployed yung mga pulis. Parang ako minsan tanong ko sa sarili ko, di wag ka sumabay ng one. Baka nga daw baka magtampo nga ang patay. Hindi ka usapin mo. Sabi mo, dadalaw naman ho ako. Siya ako na nga lang ang dadalaw, yun sabi ni Gerald Abergos. Kung tamad na tamad kayo sa akin, di ako na lang sa kwarto ninyo, isa-isahin ko kayo. Ganun kasi di ang natin na kailangan November 1. Ano, Doc? Yes, kasi nandun yung sense of merriment para sa lahat. Na yung ng community, I'm one with I'm one with everybody. Plus, I'm hearing also na mahirap din maghanap ng oras because may trabaho at na kailan tayo sabay-sabay makakapagkita. More than going there by yourself or with your family members, ina-expect mo rin kasi na makikita mo yung ibang kamag-anak mo, ibang mga friends mo Actually, totoo yan. Kasi parang yung minsan, nagkaroon na rin sila, nakadevelop na rin sila, Dr. Abergos, ng friendship sa mga ibang cluster ng puntod. Yung malapit sa kanila, di ba, kamag-anakan yan. Na rin, na-excite din sila. Alam nila ang kwento ng buhay ng kapit puntod. Yung hindi na nila kamag-anak, pero kapit puntod nila, kaya taon-taon, kakwentuhan din nila. Nakapag-asawa na pala bunso mo, ganyan. So parang enjoy sila na sila doon nagfo-form ng mga community nila doon sa loob ng sementeryo na ayaw rin nilang ma-miss. Kung halimbawa sila pupunta ng A30 o A2 na pupunta, ay hindi, na-miss nyo na yung saya nung November 1, nagkita-kita kami lahat dito. Parang ganyan, parang isang pista sa komunidad na yon. Isang barangay. Isang pistahan, Sige, kahit doon nagkakaroon yung sense of community, yung sense of belongingness, napakatlakas sa mga Pilipino. In fact, Kuya Mark, sometimes dadating ka doon sa isang punto ng family member mo, nakita mo malinis na. Tapos nakita mo, bakit malinis? So, wala naman naglinis. Pero tinignan mo yung katabi mo, parehas ng kulay ng pintura, parehas ng kita ng pintura. Dinamay na. Kasi gano'n din. On our part naman, kapag tayo naman nauna, dinadamay na rin natin linisan yung kabila kasi naging friends na rin po natin sila. Kahit sa handa, pinasosobrahan mo yung handa mo kasi alam mo magpapalitan kayo ng handa ng kapit puntod Magbibigay din sa inyo ng spaghetti yun Dibigyan nyo ng pansit. Adobo. Kasi lalo na may specialty dish ka na hihintayin din nila yun. Masarap yung niyan Masarap yung kanyang pasta. Baka may dala kaya siya ngayon. Masarap yung kanyang sumang sa lihiya. Ayan, masarap kaya. Baka may dala. At saka tayo, bilang Pilipino, meron din tayong ganito na parang pag napapansin mo yung isang puntod, inabandona na ng kamag-anak, naku, aminin mo, ginajudge mo yon. Ginajudge mo pamilya na sabi niya, tingnan mo, walang karespeto sa kanilang patay. Kawawa naman ang patay na iyan sa kanyang pamilya. Hindi na talaga pinuntahan. Hindi mo na alam kung anong sirkumstansya ng pamilya. Baka mamaya lahat ay nasa Canada na o anuman. Pero basta sa ating Pilipino, ganun ang kabigat ang pagpapahalagang binibigay sa patay na pagka yan ay tinubuan laang ng bagi ng damo, nako, pabayang pamilya, walang pagmamahal sa kanyang yumao. May ganyan tayong mentalidad, Doc. Napapanungkot yung kasi we judge people doon sa itsura nung napag-iwanan na puntod. Which is, somehow, Kuya Mark, Tita Susan, may katotohanan din naman yun. So, ito yung isang sa atin, pag-remind sa atin na huwag naman din natin kalimutan yung may responsibilidad pa rin tayo even after their lives are even when they're already dead. So, sabi ko nga kanina, it's more than for them. Okay? It's more for us na tayo ngayon yung nagko-cope up ng pagkawala nila. Tayo ngayon yung nagbubuo nung hindi nabuo nung panahon na nandyan pa sila. Tayo yung sumasalo ng mga bagay na hindi nila natapos at tayo itatapos. Yung undas na yan, yung programa ng ating buhay na kasama sa undas, isang pamamaraan sa atin yun to remind us that we should be productive during our lives. And sana maisip natin lahat na bigyan natin ng
ample time, pansin, oras, good memories, yung mga people that are nakasama natin sa buhay, no? Because we don't know kung kailan, hiram lang natin ang ating buhay kung kailan ito babalik. Tsaka ano din siya, natatapos din. Halimbawa, ang patay ay first generation. Yung mga apo, pag wala na rin yung gitna, yung mga apo hindi na rin, hindi nila kilala na yung namatay na lolo, hindi na rin, nawawala na yung connection. Talagang may katapusan din hanggang doon, yung wala nang dadalaw, ganyan. Ako aabot sa halimbawa, ganun. yung lolo ko, o doon siya inilibing sa kayo isang tsuhin ko, doon sila inilibing sa lumang sementeryo. Nung nilipat na, hindi naman nilipat. So ngayon, hanggang tatay mo lang. Sinasadyain mo. Sinasadya mo tatay mo. Hindi. Yung pinaglibigan sa kanila, hindi mo naman alam kung may mga nalipat pa. Basta wala, tapos na yun. May ganun talaga. Sa alaala mo na lang na namatay na yung lolo mo, tsuhin mo, yung ganun na lang. Magandang realization yan na talagang mabuburat tayo. Mawawala. Kahit sa memorya ng mga nabubuhay, mawawala. Maliban na lang kung talagang sintindigan ikaw si Jose Rizal, yung ganung marka ang iniwan mo nung nabubuhay ka pa, malalagay ka pa sa pera, sa history books. Pero kung ordinaryong tao ka, mawawala pati memorya mo, pati pangalan mo, mawawala. Doc, sorry. Doc. Maganda Kuya Mark yung sabi mo kanina. Actually, hindi ko naisip yun Kuya Mark, ikaw nakaisip nun, na tinuturo, binibigay natin sa ating mga saling lahi, yung kung sino yung mga ninuno nila, na sana maalala at maalala pa rin natin para wag naman mabura. Dahil, sabi nyo rin na, what if normal na pang-araw-araw na Pilipino lang tayo, at least we can make a mark doon man lang sa pamilya natin. Nandun tayo sa puso at diwa nila. Hindi man nila tayo nakita. Hindi man natin sila nakita or naabutan. Kung may magpapatuloy na magkukwento. Ako kaya ako na-appreciate ko yung ginawa ng nanay ko. Ako nga yan, binigyan ko nga ng pamasahe papunta ng Negros yan. Kasi gumawa siya ng family tree. Siya talaga ang nag-genealogy sa sarili niyang pamilya. Siya yung nag-trace. Pumunta siya talaga sa roots niya doon sa Negros. Humingi sa akin ng pamasahe. Pero para lang paano yung bumuo family tree. Bumuo siya ng family tree. Tapos tinanong niya pa yung mga remaining mga matatanda ko ano ang kwento, ganyan Tapos gumawa siya ng libro-libruhan niya na hindi naman ibebenta pero ipapasa sa amin. Investigasyon. Base sa kanyang research. Pagsasaliksik. Lumipad ang kanyang team. Lumipad sa si Negros. Nanay Nimpa sa Negros para halukayin. At kami raw pala lahi ng Dato Di Umano. Talaga Dato Mark. Yes, Dato Mark pala. Dr. Abergos, kasi minsan talaga, o mga matatanda na lang ang ganon. Anong palagay mo? Na iba na kultura? Baka hindi na masyado kabataan sa ganyan. I would believe na, death is something that is part of everybody. That is part of every generation, that is part of every culture. Hindi po mabubura yan, Kuya Mark. Hindi mabubura yung paggunita natin sa mga yumao. Kung tayo ay may pagmamahal sa ating kapwa, ganun din ang pagmamahal natin kung sila ay mawala na, ganun din ang paggunita sa atin. Paggunita natin sa kanila pag sila yumao na. At hopefully, tayo rin naman, hindi naman sa puso natin may kurot na sana kung tayo man, panahon naman natin na yumao na rin, na sana maalala rin tayo ng ating mga generations to come, ng ating mga kapwa-puhan kahit hindi man natin sila makita. It's always gonna be there, Kuya Mark, at Tita Susan. So, let's make the most out of each other. Lahat ng happy memories with each other. Sagadin na po natin. Kasi time will come, mawawala yung lahat ng ito, pero despite the lungkot, we still have smiles to keep. At yun po yung mga kwentuhan natin na panahon ng undas. Okay, nako. Salamat, Doc Gerald Abergos. Thank you. At kailan ka pupunta ng sementeryo, Doc? Mukhang hindi po ako sasabay sa maraming tao. Ay, nako, dadalawin ka. Bahala ka. Wala ka man lang sakripisyo. Bahala ka. Paano yun? Salamat, Doc. Salamat, Doc. Dr. Gerald Abergos. Isa po siyang sociologist. Babalik tayo. Okay. Oras natin, 10:35 pa lang na umaga. Usap tayo. Super kwento.